Ang storyang ito ay pinamagatang Starting Over and Over Again. Episode 1 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Sir Ren. Ito po ang ikatlong yugto ng aking kwento. Kung sakaling maere, pa-remove na lang po ng mga parte na hindi naangkop sa inyong channel. Hindi ko po hangaring makasakit ang damdamin ni Numan sa paglalahad ko ng aking kwento. Lalo na sa mga kaibigan nating membro ng LGBTQIA+ community. Dahil parte po ako ng komunidad na ito, ang lahat ng mga karakter na aking isasalaysay ay binigyan ko po ng panibagong pangalan upang pangalagaan ang pagkapribado at seguridad ng bawat naming pagkatao. Naway maging bukas po ang ating isipan at unawain ang mga paksang nakapaloob dito at sana ay kapulutan ng aral. Nang mawala ng oras sa akin ang aking minamahal ay naging mapusok ako. Tumanggap ako ng isang magulong pag-ibig na inihandog sa akin ng multo ng aking nakaraan. Ang relasyon namin ay napuno ng away, selos, kasinungalingan. Pero kahit ganun pa man, minahal ko siya. Kaya naging mahirap. Hindi pala madali kung hindi mo maibigay sa mahal mo ang buong mong pagtitiwala, no? Araw-araw ay napaparaning ako kakaisip kung sino ba yung kinakalantari niya. Naniloloko niya ako. Hanggang sa nasasaktan ko na siya. Kalakip ng kwentong ito ay iba pang masasaya kong alaala sa panahon na narili ako sa lugar kung saan ako'y nakipagsapalaran, hinimok ang aking potensyal at buuin ang aking pagkatao. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gino at ito ang ikatlong yugto ng aking kwento. Hindi ito ang unang pagkikita namin ni Albi. Ang totoo pa nga niyan, nagkakilala kami sa dati kong pinagtatrabuhan sa Southern Mindanao noong taong 2011. Mahigit isang taon lang bago ako lumipat sa Cebu. We're basically workmates. Pareho kaming nasa frontline at nagbebenta ng produkto ng isang kumpanya kung saan kami unang pinagtagpo ng tadhana. Katulad ko, malakas din siya sa sales. Pero lagi ko siyang nauungusan. Pagdating kasi sa pagbebenta, hindi hamak na mas magaling ako sa kanya. Kaya laging nasa pangalawang pwesto lang siya. Habang ako naman ay laging nangunguna sa listahan. Pilyo si Alvin. Naaamoy niya kasi kung ano talaga yung tunay kong pagkatao. Kaya naman, lagi niya akong inaasar. Alam ko rin na hindi siya straight. Sala sa lamig, sala sa init kumbaga. Pwede sa babae, tapos pwede rin sa lalaki. Hindi natatapos ang araw na wala siyang gagawin upang tuksohin ako at gawa ng mga mahahalay na akto. Minsan pa nga, sinasadya niyang idikit sa akin ang pagkalalaki niya at iparamdam sa akin ito kapag tinitigasan siya. Psst! Gino, sige no. PJ mo naman ako. Ha? Ano ka ba? Alam mo, wala ka bang ibang alam gawin? Ha, Albi? Yung trabaho mo kasing atupagin mo para magtapon ka naman sa sales? Kahit minsan. Hindi ka ba nagsasawa na lagi ka nalang nasa likod ko, ha? Hindi ako magsasawa pag nagkataon, Gino. Gusto ko yung nasa likod mo ko. Itap kita, gusto mo? Hay nako, Albi. Malala na yung sakit mo. Magpagamot ka na nga. Alam mo naman kung anong gamot dito eh. Kunwari ka pa. Alam ko naman gusto mo rin. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Uuwi na ako.
Oh, teka, tara na. Sabay na tayo. Ano? Check-in muna tayo saglit oh. Hay, wala ka talagang matanong sasabihin kahit kailan, Albino. Ay nako. Teka Gino, hindi ka ba sasama sa outing bukas? Libre naman daw lahat eh. Baka doon, magbago yung isip mo at mapagbigyan mo na ako. Pag-iisipan ko pa eh. Alam mo naman boring akong tao. Isang gabi lang naman. Grabe ka naman. Mag-enjoy ka din paminsan-minsan. Pag-iisipan ko pa nga, Albi. Nagmamadali ka ba? Mauna na ako, Gino ah. Ito na yung sakay ko eh. See you sa outing bukas ha. Sige, Albi. Bye-bye. Nasanay na ako sa ganitong pag-uusap namin ni Albi. Lagi naman kasing ganoon at alam kong hanggang salita lang siya. Nang makauwi na ako ay inihanda ko na yung mga dadalhin ko sa outing bukas. Sasama naman kasi talaga ako. Dahil personal akong inimbatahan ng manager namin. Ang totoo niyan, nagpapakipot lang naman ako kay Albi eh. Siya na lang yata ang hindi nakakaalam na sasama ako eh. Busy kasi siya sa sideline yung pagiging manyakis. Hindi lang sa akin, kung hindi pa tayo sa iba pa namin mga katrabaho. Uy, Gino! Akala ko ba hindi ka sasama? Bungad ni Albi sa akin. Nang makita niyang pumasok ako sa bus, na hiner ng kumpanya namin para sa lahat. Hindi ko muna siya pinansin. Kasi naghahanap ako ng mauupuan. Punuan na kasi yung bus nun eh. Pre, lipat ka muna sa likod. Tabi kami ni Gino eh. Huwag nating pahirapan yung top 1 sales agent natin. Baka magalit si boss eh. Uy, wag na Eric. Diyan ka na lang. Doon na lang ako sa likod. Hindi, dito ka na Gino. Kanina ka pa inaantay nitong si Albi eh. May bakante pa naman doon sa dulo. Ayos lang sa akin. Sure ka ah? Sige Eric, salamat ah. Babawi ako sa'yo mamaya. Sa akin ka nalang bumawi. Para sa'yo naman talaga itong inupuan ni Eric eh. Sampit ni Albi noon. Ay, akala ko may iwan na ako ng bus kanina eh. Malas kasi na jeep biglang tumirik sa gitna ng daan. Sabi ko kay Albi noon. Hayaan mo mamaya Gino. Mata mo naman yung patitirigan ko sa sarap. Walang ibang ginawa si Albi sa loob ng bus. Kung hindi ang manyansing at bumulong ng mga kung ano-anong kalasuan niya sa katawan. Gino, ready ka na ba mamaya? Kaya ko hanggang 5. Albi, please. Hindi ako makapag-relax sa'yo eh. Puro kakalokohan. Nakaka-stress. Sus, as if di mo rin naman gusto. Bumigay ka na lang kasi. Para matigil na ako, Gino. Hindi ka ba nahihiya? Baka makarinig sa'yo. Wala akong pake. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Gagawin ko kung anong gusto ko. Albi, pwede bang lubayan mo na si Gino? Kanina ka pa ha? Naiinis na ako sa'yo. Biglang sigaw ng manager namin na nasa kabilang side lang palang inuupuan namin ni Albi. Boss naman, biro lang naman eh. Tatahimik na po. Kapag narinig pa kita, ilalagdag din talaga kita sa bus. Kinindatan ako ng manager namin. Senyalis na pagliligtas niya sa akin mula kay Albi. Napagalitan ka tuloy. Ayan kasi, puro kakalokohan Albi. Humanda ka sa akin mamayang gabi. Hindi ka makakalakad pag natapos ako sa'yo.
Ma'am mo, si Albi ayaw pa rin tumigil. Albi ha? Last warning ko na to. Pagkatapos nun, tumalikod na si Albi sa akin at humarap sa bintana. Hindi na muling kumibo. Sa wakas ay, pumayapa din ang aking mundo. Guys, we would like to thank you for spending this very special day with us. Time flies so fast. And it's been 2 years since we have launched our branch here. And we have proven to everyone that with our team's efforts, we can really deliver an output that has reached beyond its goal. We all deserve a tap in the back and a round of applause, everybody. And before we start our dinner, we would also like to announce our top 1 in sales, who has been consistent all year long and is now our newest promoted supervisor and will have the chance to work in our main branch in Cebu. Let's all give it up to Gino. Congratulations, Gino. Laking gulat ko nung binanggit ng manager namin yung pangalan ko sa speech niya. Kaya pala, kinausap niya ako mag-isa para imbitahang sumama sa outing. Para sa surprise na to, ipinagtulakan ako ng mga katrabaho ko upang magtungo sa harapan at tanggapin ang aking parangal. Salamat po sa pagkakataong ito. Pangako, pagbubutihin ko pa po yung trabaho ko. Muntikan na akong maiyak sa maikli kong talumpati sa stage. Hindi dahil sa saya, kung hindi dahil sa nerbiyos. Ganun pala yung feeling magsalita sa harapan ng maraming tao, no? Nakakakaba. Congrats, mahal. Ang galing-galing naman talaga ng mahal ko, oh. Proud na proud ako sa'yo. Pagbati ni Albi sa akin, nang makabalik na ako sa table namin, habang minamasahe niya ang aking balikat. Congrats, Gino! Deserve mo yan. Bro, congrats, Gino. Uy, congrats, Gino. Pa-burger ka naman. Sandamakmak na congrats ang natatanggap ko mula sa lahat ng gabing yun. At tuwang-tuwa ako sa parangal ko. Sa wakas, nagbunga rin ang lahat ng paghihirap ko. Tapos na-promote pa nga. Paano ba yan, mahal? Hindi pa nga tayo nag-honeymoon eh. Iiwan mo na ako. Ha? Anong mahal? At saka, anong honeymoon? Mahal talaga mag-honeymoon, no? Sa panahon ngayon? Ay, payag na siya. Wala nang bawian yan, Gino, ha? Hala, kailan ako pumayag, Aber? Papayag ka din. Gino, pagsisisihan mo talaga pag di mo ko tinikman bago ka umalis. Tama na nga yan. Pumili na tayo para sa pagkain. Gutom na ako eh. Habang pumipila kami ni Albi, yakap-yakap niya ako sa leeg. Hindi niya ako binibitawan hanggang sa makakuha kami ng pagkain. Pinagsilbihan niya pa nga ako eh. Siya yung sumandok sa mga napili kong kainin. Ang sweet niyo ah. Kayo na? Kanina lang eh. Malapit na kayong mag-away. Tukso ng manager namin. Habang pabalik na kami ni Albi sa table. Gino, mag-ready ka ha? In a few months time. Lilipad ka papuntang Cebu. Doon ka namin i-assign eh. Wala namang issue, right? Wala naman po ma'am. Kahit bukas sa bukas din eh. Handa na po ako. Ma'am naman, wag niyo naman kaming ipaglayo ni Gino. Hindi pa nga ako sinasagot oh. Hindi pa nga ako nakakascore eh. Bilisan mo kasi, Albi. Huwag kang babagal-bagal. At baka maunahan ka pa ng iba. Ikaw naman, Gino. Pagbigyan mo na. Nakakaawa na oh.
Malay mo, kayo talaga yung para sa isa't isa. Pero joke lang ha, nasa sa inyo yan. Mga bata pa naman kayo eh. Sige na, kumain na kayo. Huwag kayong mahihiya at madaming pagkain ha. Pagkatapos namin kumain ni Albie, nagtungo na kami sa dagat para maligo. Ewan ko ba kung bakit di niya ako nilulubayan sa gabing ito? Kahit nga umihi ako, sinasamahan niya ako. Lagi siyang nakangiti at nakayakap sa akin. O di kaya nakahawak sa balikat ko. Tara na mag-night swimming, mahal. Simulan na natin yung honeymoon dito. Sakto. Madilim. Walang masyadong makakahalata. Ay nako, Albie. Tigil-tigilan mo nga ako. Pag ako di makapagpigil, baka hanap-hanapin mo. Biglang natahimik si Albie sa mga nabanggit ko. Bigla rin siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Habang ang kalahati ng aming katawan ay nakalubog sa dagat. Pareho lang kami naka-swimming trunks noon at walang damit pang itaas. Teka lang Gino may nakalimutan pala ako. Iniwan niya ako. Hindi ko na tinignan kung saan siya pumunta. Kita mo na, hanggang salita lang talaga. Kapag siya na yung nabalikan ng kalokohan niya bigla na lang aalis. Ay nako. Ito yung mga nasabi ko sa sarili ko. Matapos biglang maglaho si Albie na para bang bula. At dahil hindi ako marunong lumangoy at takot sa dilim minabuti ko nilang na umahon at makipag-bonding sa mga katrabaho kong nagiinuman sa tabing dagat. Okay, at dahil nga namimiss ko na kayo guys at namimiss ko na mag-narrate, eto, kahit na medyo parang ngungu pa yung boses natin ngayon sana naiintindihan niyo yung pag-narrate ko, no? At sana kinilig kayo sa panibagong yugto ng pag-ibig ni Gino. Abangan niyo pa ang mas nakakakilig na eksena ni Gino at ni Albie sa Starting Over and Over Again. At sa mga hindi pa po nakapag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa iambransantiago@gmail.com. Promise guys, ina-narrate natin yan lahat. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-comment, i-hit ang like, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. At siya nga pala guys, don't skip the ads ha. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.